Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naka-latest na episode ng Saganang Mamamayan, nagkulay tsokolate na damit itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman basta-basta magkukulay tsokolate na damit yan nang walang ibig sabihin. Kasi nung Miyerkules, kung inyong matatandaan, yan ang kulay ng damit ni Risa Hontiveros. Ano bang gusto nyong sabihin, Senator Rodante Marcoleta? Dito malalaman natin yan, lahat ng yan. Ito mga kababayan, grabe, ibang klase ka. Yung pangangampanya ng mga kasama namin dito sa PH Update, sulit na sulit. Bawat botong ibinuhos namin sa iyo, talagang bawing-bawi kami. Noong Miyerkules, nakita namin mag-perform ang isang Rodante Marcoleta. Iba ho mga kababayan. Doon ho natin nakita na kung saan, kung sakaling magkaroon tayo, mapalitan lahat ng kongresista at mga senador, magkaroon ng paninindigan kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, at yung mga, kung tawagin, Duterte Black dyan sa Senado, sigurado uunlad ang Pilipinas. Dahil kung ganito mag-isip ang mga ang mga leader natin, grabe naman, di ba? Talagang kitang-kita ho na hindi ho sila mangungurakot kagaya ng mga bonjing diyan sa House of Representatives. Di ba, paano ka matutulog pagkagabi kung ganyan ang mga prinsipyo mo, pagka meron kang public appearance, tapos behind the scene nagnanakaw ka pala. Di ba nakakahiya 'yon? Kaya sigurado ho tayo itong mama na to, tayo kasi mga kababayan, naniniwala tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis na lang to. Ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ako sigurado ako hindi kurakot yung mama na yun. Kung gusto mo ng matinong trabahante sa pamahalaan, kumuha ka ng Iglesia ni Cristo. At yang si Senator Rodante Marcoleta, miyembro ho siya ng INC. Bakit laging binibilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Senator Rodante Marcoleta sa mga kasamahan niya dyan sa Senado nung panahon ng kampanya kay Senator Robin, kay Vice President Sara Duterte? Alam niya na ang kalibre nitong mama na to, ang the way na maglatag siya ng mga argumento, talagang prinsipyo, ibang level ho. Ngayon, napakatagal na ho nating nanunood sa Senado since 2016. Matagal na ho mga kababayan. Hindi naman, maraming mas matagal. Pero para sa atin, matagal na yun. 2016. Sinusubaybayan natin, napanood na natin yan, yung mga EJK na mga hearing dyan. Pero yung yung level ng pagiging matalino nitong mama na to, sobrang napakaraming bumilib noong Miyerkules. Ito na ho si Senator Rodante Marcoleta. Masayang Friday, Jen, at sana ganun din ang ating mga kababayan sa panig ng mundo kayo naroroon. Jen, masaya tayo ngayon dahil sa meron tayong kasamahang isang baguhan, neophyte, na hindi natin malaman kung bakit nanalong senador. Senador Rodante Marcoleta. Grabe naman itong si Sir Nelson. Ba't ganun mo naman pinakilala yung idolo namin dito sa PH Update? Ikaw, Sir Nelson, napaghahalata na kita. Basta ikaw, pagka ako sakaling meron mo magpadala sa inyo ng imbitasyon sa Okada, wag ka pupunta. Hapon po. Masayang hapon sa inyo ang dalawa. Naka-pink na naman si... Opo.
ano ka na lang, political color yun eh. Opo, alam, tinglawan mo Ito naman si green, political color din ito eh. Opo. Kayo po, ano, brown. Neutral kayo talaga. Hindi ako brown, may ginagaya ako doon sa Senado na palagi naka-brown. Ganun mo ba? O, hindi niyo ba napapansin yun? Palagi Brown. naka-brown. Naka-brown lagi doon. Ba't pa hindi niyo napansin naman yun? Hindi kami, Akala ko kayong dalawa hindi kami eh, palagi. palatingin sa damit ko Oo eh. nga eh. Very observant kayong dalawa, yun ang aking... Kasi pag nakikinig po ako sa hearing po, nakapikit ako Pumipikit eh. Oo. Ninanamnam ko po yung mga sinasabi. Kasi hindi ako tumitingin sa mga ano eh. Eh, si Nelson naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin eh. Kasi pagka nagnulat Ba ako ng... talaga, hindi niyo nakita? Hindi namin po napansin. Hindi, kung sakali naman, alam mo naman na ako dito sa PH Update. Minsan, sinasabi mo pa lang, pinapakita ko na eh. O, yarin lamang, wala pa man, papakita ko na, si Senator Risa. Oh. Ayan kita nyo naman, brown na brown. Talagang yung ika nga, yung, ang tawag dito, yung shade, nung kulay ng damit nitong si Risa Hontiveros, kuhang-kuha ng damit nitong si Senator Rodante Marcoleta. Siya, nagisan mo naman ako niyan, oh. Gusto ko yung ganyang kulay, eh. Kulay tsokolate. Gusto ko yan. Meron ba akong damit na ganyan ng kulay? Wala ata, eh. Siya, tingnan ko isa. Sino ba Kasi pag napapamulat ako ng... Reviewin niyo yung mga reels ng Senado. Lalo na yung Opo. itong mga nakakaraan at saka nung August 6. Galing, Para galing, makita mo na merong gusto doon na Solid. ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, ganon. nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga ako. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit. Si Bato. Pero brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. rin? Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Itong si Sir Nelson at itong si Sir Jet, pinapahirapan nyo pa eh. Yung tipong gusto nyo na lang, isubo na lang sa inyo eh. Kayo naman, oo. O eto na Sen, pinakita ko na para kayong twinny kayo. Para kayong mag-love team. Aba, Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oo. ngayon ko na ngayon. Oo nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga naman. Wala. Oo. Kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulianin na po. Ang tawag dyan kayong mangging kaligatan. Yan. Kayong mangging kaligatan. Kaya sana po ay masaya po kayong nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon lalo sa plenary, Sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Nako! Wala naman siya ron Nandun nung nakaraan, nung kayo, nasa gilid eh. Kasama si Nasa Ma'am gilid, Rowena nasa Gonzon eh. At nakaabang nga sa inyo sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan eh. Aba, magandang balita yan. Pero, Sige. mas maganda ang tatalakayin natin Ay, ngayon. dapat lang. Kasi sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataon ito mukhang hindi po Hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon. Teka lang, meron ho tayong breaking news, Sandali lang mabilis lang to, isingit natin. Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony. Yari ka dyan. Ito yung mga dokumento nasa gilid Matapos ang reklamong inihain ni Davao City Rep. Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Kalaboso ka dyan, anak ng Tokwa, Trililing. Yari ka dito. Mga kababayan, breaking news ito. Ano ito mga kababayan? Ito yung mga dokumento. Nasa gilid. Naku, yari dito si Trillanes. Sinasabi na naghain na ng piyansa si Trillanes nitong July 8 para sa pasamantalang kalayaan nito. Yari ka dyan. Naghain na daw ng Okay, dilaya siya. Pero, naku, ika nga ang gaba, dili
Magsaba, isundili ba yun? Magsaba. Yan, hindi kalimutan ko. Kompleto nyo na lang. Ang gaba, dili, magsaba. Tama ba? sorry. Ay na mga kababayan, breaking news. 2 minutes ago. Naglabas ng arrest warrant laban dito kay Trililing, ang Quezon City Court. Laban dito kay Trililing. Balik na ho tayo. Hayaan nyo yan si Trililing, ganyan lang talaga yan. Ayon Ayan. sa naging muso ninyo, noong kayo po ay nag-privilege speech, may kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo, Jen? Hindi mo sinasangayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay Immediately Violative executory. due process. iyan po, immediately Executory. executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, Una bes. Iba ka. in-archive ninyo. Iba ka, iba ka. Kuyang Jen, iba ka. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Parang sir. nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay ka sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron Kasi- pa ganun. Ay, niyupahit kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Opo. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang may rule of thumb. Pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, totoo po yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo. nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-uobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten Kasi- rule yan, Sen, Di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi kako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Di ba? Opo. Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado. Ngayon, po yan. sabi niya, wala yung motion to dismiss. wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court?
Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinumbin nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. O, kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung supplemento, suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa Resolution number 39, ito yung Rules of Procedure in Impeachment Trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, Napakatalas ho talaga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo, Sen. Ibang klase ka talaga, oo. Lahat ng ika nga, pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, lahat ng nangampanya sa'yo nung nagdaang eleksyon, sulit na sulit. Bawat sigaw ng Marcoleta, di ba? Bawat sigaw ng numero mo talagang sulit na sulit, di ba? Bawat salitang namumutawi sa bibig niya kahapon diyan sa plenaryo ng Senado, talagang ramdam natin yung boto natin nabubuhayan ika nga, di ba? Sa lahat ng ika nga, maliban kay VP Sara, dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa mga binoto natin, di ba? Nung nakita natin na, ay, nanto ko, binoto ko to eh. Di ba? Mayroong ganong pakiramdam eh, di ba? Itong mama na to, binoto ko to eh. Yung tipong merong pride sa puso mo na sabihin na kinampanya ko to eh. Yeah. Hindi sayang yung yung sakripisyo, yung ating mga kababayan gumastos pa na sarili nilang pera para magpa-print ng damit nila nitong si Senator Rodante Marcoleta, tapos ganon yung performance niya sa Senado. Maano yan yung isa sa mga proud moment ng pagkapanalo nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung kahapon. Sa totoo lang ika nga first day pa lang, yung tipong merong bagong pasok sa eskwelahan. Hindi pa nila tansya kung gaano katalino, sinubukan na nila kagad. Anak ng tokwa, ibang klase ka, Sen. Ibang level ka. Payag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumalik tayo. 8. Oo. O sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oo. ang magsasaka kuminsan nagiging rin mangingisda. Okay. Magkahalo yun Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng doon. Ano, yes po. Okay.
Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Kala yung pumasok, yung balisa sa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman eh kayo yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Sen, alam mo, yung alin na yan, paulit-ulit nang nahuhuli yan. Di ba? Mahilig yan sa ganyan. Di ba? Kamakailan lang, di ba? Merong lumutang na di umanong witness niya dyan sa Senado. Na kung saan sinasabing binayaran daw siya ng milyon para kung ano-ano sabi. Parang ganun din yan. Kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Risa, nako, ipagtanong nyo pa. Ayun, pinagtanong sa Korte Suprema, bandang huli, kasinungalingan na naman. Yan ang problema ho natin dito. Ngayon, wala nang kredibilidad itong ali na to. Siya bagay, okay na rin tong ganito. Kasi mahilig magbidabidahan yan eh. Sa hearing, hindi na siya makakapagbidabidahan. Kasi nasoplak na siya nitong si alias rin eh. Sa plenary session, hindi na rin siya pwedeng magbidabidahan. Hindi siya pwedeng mag-cite ng jurisprudence doon. Masosoplak siya ng Korte Suprema. At saka nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Ano ho natin yan, ika nga. Heart natin yan. Di ba, Sen? Basta yung damit mo na yan, ha? Naalala ko bigla itong si Atty. Vic eh. Yung suot niyang yung tawag dito, yung Team Suka, hindi na raw linaban eh. Rektang kaya PH update. Oy, shoutout kay Atty. Vic, ha? Ano lang yan, nakantabay lang yan. Sigurado tayo, kung nasa Senado lang si Atty. Vic, isa din sa mga proud moment natin yan kung nanalo siya. Sayang lang ho, nadaya eh. Di ba? Sigurado tayo kung nandun si Atty. Vic Rodriguez, isa ho siya sa mga nako, neophyte. Anong neophyte niyo? Teka dito. Pasok kayo sa playground namin ni Senator. Tingin ko, nag-a-appear pa sila nun eh. Substitute. Ako muna. Upo ka muna dyan, Sen Marcoleta. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ako muna. Kanina ka pa eh. Ano naman ako? Ako naman bibira din. Pero iba tong hindi matapang makipagdebate, hindi siya pasigaw-sigaw, hindi siya nag-artista, nagpapaawa sa mga nakikinig, kagaya nitong si Soto, hindi siya nagdudunong-dunungan, kagaya nung taga-dilig ng Pechay nitong si Sharon Cuneta, di ba? Hindi ko siya ganun. Yung delivery niya noong Miyerkules, talagang napakalambing, napakalumanay. Ika nga momentum niya hindi mo basta-basta mawawala. Ika nga talagang laser, targeted yung argumento Focus na focus, ika nga. Sayang lang ko talaga, wala yang si Atty. Vic at lahat ng membro ng PDP. No? Kung nandyan sana sila, mas maganda ang balag-bagad. Baka hindi na tayo umabot dyan, ika nga. Diba? Pinaikutan na nila yung mga maiingay, babrasuin na mag-iingay pa kayo. Sa gusto nyo, magbobotohan tayo dito. Motion to table? O sige. Senate President, huwag na tayo magdebate, pagbotohan na natin kagad. Anong motion to table? Nag-usap na tayo sa caucus. Pagbobotohan natin tong motion to dismiss, tapos ayaw nyo sumunod. O sige, motion to archive tayo. Ayaw nyo pa rin sumunod. Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Ganyan mo sila. Mga walang word of honor, ika nga. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon,
Nang mali. Pag-amin niya ng mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang, pabigat ko. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Oo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yun na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo, meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka dyan, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Pati ikaw, nalilito ka rin. Kami rin nalilito. Pero ako sanay na. Sen Marcoleta na ako. Huwag mo nang Sen. Huwag mo nang ika nga masyado ka namang humble Senador ka na. Ganyan, humble lang talaga. Humble lang yan si Senator Rodante Marcoleta. Wala ko kayong makikitang ka-arrogantihan kagaya ng ibang mga kasama ito. Ay, sa bagay, yung mga arrogante, ano yan, mga bumabaksak yung mga yan, kagaya ni siya. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko meron siyang statement Meron siyang statement po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa rin daw siyang makikita Sen Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto na pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na hindi mayroong sa binanggit yung... Ito po, yung pero sa isang Facebook post. Yung isa Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition of Agriculture. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung Yung mga modified. bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung 3 karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na makakalabas hihigpit po yung balisa sana yun, Sen Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Kapampangan yun Opo. sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang sa Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Alam nila yung ating dinidescribe Opo. Isa siyang... Parang trap yun na one way lang siya. Pagka gustong lumabas ng dyan, matutusok-tusok siya kasi pakontra yun Yung papasok madali, pero yung palabas mahirap. Pagka merong yun, lalagyan ng, ang tawag dito, yung medyas, lalagyan mo ng darak yun, yung pagkain ng tilapia, iuumang mo yun sa tubig. Lalo na yung tubig paagos. Pagka dumaan doon yung isda, pag pumasok doon sa bilog na yun, wala na labas yun. O kung payapa naman ng tubig, pag naamoy nila yung linagay mong darak dyan,
pupuntahan nila yan. Yung makakahuli ka na. Mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Eh ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Yun. Dito, Sen, ay, well, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Oh, yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami pa kainin. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Oho. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oho. Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali kaya yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo. Nako. Yun, yung matanda nga. Anak ng tokay, baka talaga siya. Iba ka talaga. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, Nako, nasa lakas. may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Hindi ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Nako. Oh. Sino Isa yung naman bubulong? kung kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Kaya susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad yan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo, oho. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang Well, ganun. Wala
Yung ano niya, yung ika nga, yung yun lang ang kanilang kung tawagin common denominator. Di ba? Ang common denominator nila, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Favorite sila ng mainstream media. At sila baka nakikipag-meeting sa Okada doon sa mga mercenaryo nitong si Bonjing. Ano namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oo. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa tatlong yon. Oo. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat ng mga- sana ako, kahit Oo, paano, ano? merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Oho. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, Opo. natuloy kunwari. Oo. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kaagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pang-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbabotohan na. Aha. Kung natuloy, swerte kayo, hindi natuloy. Kung natuloy, lalong ang laki ng problema nyo. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa Nelson, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasado po ito ng Korte Suprema, parang, ano ginamit yung termino, parang inaalis nila ng kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Parang daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusan ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired, Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig ng pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong ano eh. Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oo. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Immediate ba yun? Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po Mr. President, ang kopya ng order of business. Wala to. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include
alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic. Kaya sinasabi ko to sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala pa. Pero bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood Diba? at pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi nung isa. yun nga, we clarify that mali nga yung isa. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa rin. May advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao. Huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, Jen? Para lang makita ko susunod. Ayun. Text doon, no? Kasi hindi naman meron Ano ho talaga, obedience talaga, sa totoo lang. Obedience ho talaga ang number 1 dyan. Pagsunod, no? Yun yung unang pagsubok. Susunod ka ba? Kahit sa magjowa, di ba? Susunod ka ba? Ang tanong susunod ka ba, di ba? Pag-asawa, anak, lahat to, obedience talaga. ng demokrasya nung panahon na yun eh. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao.